Good morning everyone and welcome back to the channel. So good morning sa inyo, magandang araw, magandang gabi kung saan man kayo nanonood. And welcome to another vlog. Samahan niyo ako on the way ako sa work. Medyo maaga ako ngayon. Usually mid-shift ako 10 to 10. Pero nag-request ako just for today na baka pwedeng 7 to 7 ako kasi nasa bahay naman si Mami Beb tsaka si Arya. So ayun. Anyway, this video is about my take. Marami kasing nagtatanong sa akin dati about visa bulletin kasi hindi daw gumagalaw. And finally, just recently, gumalaw na siya. I think priority date ngayon ang current na is from August 1, 2022, di ba? So ano daw yung masasabi ko? So, para sa akin, isa yung masasabi ko, kumalma ka lang. Yan. So, first, congratulations dun sa mga nag-current na. Yan. Pero ma-advise ko sa inyo, I highly advise you na wag muna kayong magre-resign kung meron kayong trabaho hanggang hindi pa naiitatak yung visa sa inyo. So, bakit? Marami pa kasing pwede mangyari. What if nag-current ka, bigla ka nag-resign, wala pa rin kasing assurance yun kung gaano kabilis mapaprocess yung papeles mo. Syempre, what if mag-resign ka ngayon, nag-current ka, and then nag-resign ka, and then after a month or two, hindi ka pa nabibigyan ng ID, 'di ba, ng interview date. So, paano naman yung income mo, 'di ba? Paano yung experience mo? Mas maganda kasi sumaba ka dito sa US nang fresh na fresh yung XP mo. And I think yung some employers mas nire-require nila na may experience ka or currently working ka until makapunta ka dito. So, anyway, diskarte nyo pa rin yan, pero congrats sa inyo. Para naman dun sa applicants na hindi nahagip ng current priority date ngayon, kumalma ka lang. 'Di ba? Palaging mayroong dahilan kung bakit hindi ka pa isinama ni Lord, ni God, sa pagiging current sa ngayon. Maaaring personal reason, ganyan. Maaaring mas pine-prepare ka pa niya para sa magiging endeavors mo dito. Kasi yun lang naman yun eh. First, hindi ka naman ilalagay ni God sa posisyon na yan kung wala talaga siyang plano sa inyo. To be honest, nung kami ang nag-file, I think 4 to 5 years in the making bago nangyari na napapunta kami dito. Inabot kami ng COVID. Hectic pa nun, magpa-schedule ng medical, ganyan. Sobrang higpit pa nun, magpa-medical, ganyan. Kasi syempre, COVID season, swab dito, swab doon, di ba? Kailangan ng negative swab result, ganyan. So, dumating din sa point na, lalo na si Mami Beb, dumating sa point na nawalan na talaga siya ng pag-asa. Nawalan na kami ng pag-asa. Naghanap-hanap na rin kami ng another opportunity sa ibang bansa. Alam mo yun, kasi it's been a while, 4 years na yata noon, or going 5 years, hindi pa rin kami napapaalis. And siyempre, sobrang hirap mamuhay sa Pilipinas, mataas na yung gastusin, ganyan. And hindi enough yung sweldo namin as dalawang nurse, 'di ba? Hindi naman siya sa hindi enough, pero hindi talaga enough. So, ayun. Anyway, kalma lang kayo. Continue on what you are doing. Baunin niyo lahat ng learnings as much as possible habang hindi pa kayo current. Enjoyin niyo na yung season, Christmas season, holidays, ganyan, New Year, Valentine's Day.
spend time with your relatives kasi talagang mamimiss nyo sila. Mamimiss nyo ang Pilipinas pagdating nyo dito. Mag-ipon kayo ng maraming dasal, mag-ipon kayo ng maraming pera pang start dito as much as possible kung kayang-kayang makaipon. Kung hindi naman kayang makaipon given the fact ng sweldo sa Pinas, at least, 'di ba? At least hindi hindi mabawasan yung kaba ni Kanga. Again, just trust the process. Hindi kayo ilalagay ni Lord, ni God sa ganyang posisyon. Hindi kayo ipapasa sa NCLEX kung talagang hindi kayo para dito, 'di ba? Darating talaga ang mga pagsubok, talagang susubukin kayo ng tadhana. Ika nga. Pero if you will trust the process, ano naman yan, talagang worth it ang paghihintay. Hopefully, by next visa bulletin, mag-current na lahat para everyone is happy. Ika nga, 'di ba? So, para naman dun sa mga halos hindi pa, alam mo yun, yung meron akong mga kakilala na within August yung priority date, pero 'di ba hanggang August 1 lang. Sayang hindi pa nahagip, 'di ba? Meron din namang konti na lang kagaya ng September or October ang priority date yan. Kaya nga lang kayo diyan. Enjoyin niyo muna ang buhay Pilipinas. Although alam ko naman yung agony of waiting. Pero just trust me, from experience, na talagang sobrang naghintay. It's all worth it pagdating nyo dito. No. So anyway, malapit na ako sa work. Salamat sa mga nanood. Ayan, sana kahit paano nabigyan ko kayo ng motivation, inspiration na just to hang on tight, 'di ba? Everything will be fine. Just trust the process. Magtiwala kayo kay God. Magtiwala kayo kasi talagang mapapawaw na kala ko na-miss ko yung exit ko. Mapapawaw na lang kayo kapag nandito na kayo. Mapapasabi na lang kayo na ay sobrang galing ni God. Mabuti na lang nagtiwala ako sa Kanya. Yan, mapapaganyan na lang kayo pagdating nyo dito, promise. So anyway, ayun nga, nagbababay na ako. Hanggang sa muli, salamat sa mga nanood ng video, sa mga bagong subscribers namin dyan. Hello, yan. Salamat at salamat at nainganyo kayo manood. Sa mga dating subscribers na subscribers pa rin, maraming salamat sa inyo. Yan, and I hope palaging maayos ang pamilya nyo. Happy holidays, Merry Christmas, and an advance Happy New Year. Bye-bye!